Hello guys, ito gagawa tayo ng ating ube flan cake na pang merienda. Sakto naman may napadaan sa ating newsfeed kaya naman gagawin natin siya. Napakadali lang na to guys. So una mag-caramelize muna tayo ng sugar. Kuha lang tayo ng half cup na white sugar and then 1/4 cup na water and then pakuluan lang natin siya hanggang sa maging color amber na yung kulay. Ayan, ganyang kulay and then i-transfer na natin sa ating loaf tray o yung sa kasing size siya guys ng pang tasty. Ayan, medyo malaki siya, parang 8x4 yan. And then after nun ay ang atin namang leche flan. So kailangan lang dito natin ay 3 large eggs, di ba? 3 buo. So usually nakikita nyo sa akin pure na yolks ang ginagamit. Dito ay 3 large eggs yung ating gagamitin. Yes, hindi tayo gagamit ng purong yolks dyan. And then lagyan lang natin ng 1 can na evaporated milk and then 1 can na condensed milk. Any brand guys. Ayan, and then mix lang natin siya ng ganyan. Saka natin lagyan ng dayap or vanilla para lang mawala yung parang medyo malansa niya. Ayan, dito sa probinsya ang masarap na leche flan ay merong dayap, essence of dayap. Ayan, ganyan. Pero kung wala naman dayap, pwede kang gumamit ng lemon or kahit vanilla na lang. Pagkatapos nga nating magadgaran ng balat ng dayap, ay hahaluin lang natin siya ganyan. Saka natin guys salain para maging smooth yung ating pinaka flan. Pagkatapos nga ay itatransfer na natin sa ating nakaramelize na baking pan. Ayan. So kailangan nyo lang dito ay pantay na sukat. Dito guys ay medyo makapal yung ating pinaka leche flan. So I think makakagawa pa kayo ng 4 na pirasong ganyan. Medyo manipis nga lang yung flan nyo. So dito kasi tigda 2 cups yung ating nailagay. At pagkatapos nga na set aside muna, gawa muna tayo ng ating cake. So una ay i-grease muna natin ng vinegar yung gagamitin natin sa ating pinaka-meringue. And then set aside muna. Sa kabilang bowl naman, pagsamasamahin ng mga dry ingredients natin, yung flour, yung sugar, and then yung baking powder and salt. Ayan, i-mix lang natin or salain lang muna natin siyang mabuti. Saka na natin isunod lahat ng wet ingredients. Ayan, sa gitna nyo lang ibuhos lahat. And then, lagyan natin ng ube flavorade, syempre. So, pagka emalco guys yung gagamitin nyo, mas konti lang yung ilagay nyo. So, ilalagay na lang natin sa description yung pinaka-recipe niyan. And then, ilagay na natin yung pinaka-egg yolk sa ating cake mixture. Ayan. So, nakikita nyo guys, hindi ko muna siya hinahalo. Kailangan matapos ko munang ilagay lahat ng wet ingredients bago ko siya i-mix. So, after nun, ayan, i-mix na natin siyang mabuti hanggang sa mawala na yung buo-buo. Ayan. And then dito guys, pinabilis lang natin yung speed ng ating video. Pero kailangan wag kang gigil na gigil sa pagmix ng iyong cake batter. Kasi pagka na-overmix to guys ay nagiging mabubbles yung inyong pinaka-cake. Hindi siya okay, hindi maganda pag naluto. And then dito naman tayo sa ating meringue. Naglagay tayo dyan ng 1 teaspoon na vinegar. Pwede din ng cream of tartar. Kung walang vinegar ay calamansi. And then ibit lang natin siya ng ganyan, high speed na agad. Saka natin gradual na ilagay yung ating white sugar. So, dahan-dahan lang. Hindi nyo kailangan biglain ilagay. Ayan. So, sa paggawa ng mga meringue ay medyo maselan siya kasi una, hindi kailangan na magkaroon ng oil yung inyong pinaka-bowl kasi hindi mabilis aalsa or hindi aalsa. Kaya nga pinunasan muna natin kanina ng vinegar yung pinaka-bowl at yung ating pang-mix, 'di ba? Para mabilis natin mapaalsa yung ating egg whites. So, i-mix lang natin hanggang maging stiff peak. So, paano natin malalaman pag stiff peak na siya? Ganyan na siya guys, nag-hold na siya ng shape. Ayan, pag ginanyan mo. And then, kapag tinuob mo yung bowl mo ay hindi na siya malalagdag. Ganyan yung stiff peak ng ating meringue. Pagkatapos nga nun ay atin ang i-fold sa ating pinaka-cake batter. Ayan, so dahan-dahan lang or marahan lang ang pag-fold para hindi ma-deplete or hindi bumagsak ang ating pinaka-chiffon. Yung iba gumagamit ng wire wicks, pwede din yun guys, basta marahan lang ang pag-fold nyo ng inyong meringue sa inyong cake batter para maganda or hindi siya babagsak. Ayan, so ilagay nyo na lahat ng inyong pinaka-meringue. So sa paglalagay naman ng meringue ay kailangan ay part-part yan, hindi pwedeng isang bugsuan yung lagay para nung kailangan ma-mix muna sa cake batter and then pagkatingin nyo ay na-mix na, add ulit, ganon. So, dito ay talagang kailangan nyo ng effort at pasensya.
Pero sabi ko nga, basta gusto nyo yung ginagawa nyo ay may enjoy nyo talaga. So dito guys, single recipe lang yung ginamit natin. Sabi ko nga, pwede nyo siyang i-times 2 yung recipe ng cake natin. Pero yung pinaka leche flan ay yun na. Gawin yung 4 yun guys. Pero 1 cup lang yung ilalagay nyo leche flan sa bawat baking tray. Para makapagpalabas kayo ng 4 na pirasong ganyang kalaki. So ayan. Medyo malaki to guys yung kasing laki siya ng tasty bread. And then, ayan na, lagay na natin sa mas malaking baking tray. Saka natin lalagyan ng mainit na tubig pagka binake natin. So, ibibake lang natin siya ng about 160 to 170 degrees Celsius ng about 25 to 35 minutes. Depende pa din sa oven na gamit nyo. And then, ayan na nga siya guys, nung atin nang naluto. So, gagawin natin ay i-unmold na natin siya. So, tingnan nyo guys, napakaganda ng ating pinaka flan cake. Ayan. So, napakalambot. At alam nyo ba guys, pwede nyo din siya sa mga solo, nakalyanera, nakabento. So, diskarte nyo na yon kung saan lalagyan nyo ilalagay. Kaya naman, pwede nyo na guys subukan. And yes, kahit wala kayong oven, ay pwede nyo magawa ito dahil pwede din siyang i-steam. O diba? Kaya hindi hadlang na wala kayong oven para makagawa ng napakasarap na merienda nito. Hindi lang pang merienda, pang regalo pa. At syempre, pwede nyo din itinda-tinda. Kung matumal man yung mga cakes natin ngayon, ito guys ay perfect na perfect. So, sana nakatulong ang munting tutorial na ito. Salamat, yun lang. Bye!